Headlines. Headlines News Blast. Sa ulo ng mga balita, ilang barangay sa Legazpi City, Albay nagkaroon ng light ash fall dahil sa bulkang Mayon. Kampo ni Headline. FPRRD hindi sang-ayon sa naging apela ng ICC hinggil sa karagdagang witnesses versus drug war campaign. Treatment sa isang Headline. impeachment complaint dapat seryoso ayon sa isang mambabatas. Abogado ni Congressman Leandro Leviste may hamon kay Jose Claire Castro. Ilang Line. mga kongresista posibleng kasama sa irerekomenda ng DOJ na kasuhan kaugnay ng flood control anomaly. Headlines. Para sa balitang international, mga beaches sa North Sydney, Australia na nanatiling sarado dahil sa pag-atake ng isang pating. Headlines. Sports News weightlifter Heidelin Diaz magtuturo na ng weightlifting sa University of the Philippines. Headlines. At para sa ating balitang showbiz, upcoming film na The Loved One na magsisilbing acting debut ni Catriona Gray. Headlines. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Araw ngayon ng Martes, January 20, 2026. Kami ni makakasama. Ako si Val de Vinagracia. At ako naman si Charati. Sunshine News Blast. Sa detalye natin mga balita, naitala ang 340 na rockfall events, 45 pyroclastic density currents, at 13 volcanic earthquakes sa bulkang Mayon. Bata ito sa 24-hour monitoring ng PHIVOC. Naturang bulkan mula alas 12 ng hating gabi nito January 19 hanggang alas 12 ng hating gabi ngayong January 20, 2026. Ang sulfur dioxide emission naman nito ay umabot na sa 3,000 na tonelada. Nananatili pa rin nasa alert level 3 ang bulkang Mayon at pinayuhan ng PHIVOC ang publiko na mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone, maging pagpunta sa extended danger zone nito. Ipinagpabawal din ang mga eroplano na lumipad malapit sa bulkan dahil mapanganib. Sunshine News Blast. Nagkaroon ng light ash fall sa ilang barangay sa Legazpi City, Albay nitong Lunes ng gabi, January 19, 2026. Bunso dito ng patuloy na pagkakaroon ng pyroclastic density currents mula sa bulkang Mayon. Nagsimula ang pag-ulan ng abo bandang alas 8 ng gabi at tumagal ng halos isang oras. Iniutos na ng lokal na pamahalaan ang pamamahagi ng N95 face mask sa mga residente sa mga apektadong lugar. Pinayuhan din ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay bilang pag-iingat. Sunshine News Blast. Hindi sinang-ayunan ni Attorney Nicholas Kaufman ang naging apela ng International Criminal Court hinggil sa pagkakaroon ng karagdagang witnesses. Partikular na magsalita tungkol sa umunoy karahasan na nangyari sa drug war campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag ng legal counsel ni FPRRD, ito dapat ginawa ng ICC dahil ang isang korte ay dapat pantay at neutral. Sa kabila nito, sinabi ni Kaufman na bukas ang depensa ni FPRRD sa anumang impormasyon mula sa publiko, lalo na kung makakatulong ito sa pagpapakita ng pagiging inosente ng dating Pangulo ng Pilipinas dapat sa mga paratang na naging marahas umano ang drug war campaign nito. Sunshine News Blast. Samantala, Marcos impeachment walang basehan ayon kay House Speaker Boji D. Si MJ Madihar sa detalye. Mga kasama Walang nakikitang basihan si House Speaker Boji D sa pinakaunang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang pahayag, giniit ng Speaker na ginagampanan naman ng Pangulo ang mandatong ipinagkaloob sa kanya bilang punong ehekutibo. Aminado naman ang kasulukuyang lider ng Kamara na hindi biro ang usapin ng impeachment, pero wala raw silang magagawa dahil mandato ng lower house na tanggapin at suriin ang impeachment complaint. Sabi ni Speaker D na hindi dapat ginagamit sa pumupolitika at maging dahilan ng awayan ng impeachment. Pagbabalik sesyon ng Kamara sa January 26 at inaasahan na madaragdagan pa ang impeachment case laban sa Pangulo. Kabilang sa ground sa first impeachment complaint ang kontrobersyal na 60 billion fund transfer sa PhilHealth, mga alegasyon ng korupsyon at issue ng on-program items sa 2023 to 2025 national budget, pati ang alegasyon ng umunoy paggamit ng cocaine ng Pangulo. Kasama rin sa reklamo ang tinawag na kidnapping and surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC at ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure upang pagtakba umano ang mga kaalyado sa korupsyon. Si Attorney Andre De Jesus ang nagsampa ng reklamo dahil sa umunoy graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust at inendorso sa Kamara ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNI News. Sunshine News Blast.
Iba ang tingin ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte sa inihaing impeachment complaint na laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng kongresista ng abogado na naghanda ng impeachment complaint na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay laban kay BBM ay siya rin palang abogado ni First Lady Lisa na nag-file ng disbarment complaint laban kay Glenn Chong. Napatanong tuloy si Congressman Pulong kung ang impeachment complaint ay isang conflict of interest o political multitasking. Si Vice President Sara Duterte naman na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ay walang komento hinggil sa issue. Ngunit sa panibagong impeachment complaint laban sa kanya, naniniwala ang pangalawang Pangulo na matutulad lang ito sa naunang inihaing reklamo. Pera-pera lang naman din aniya ang rason kung bakit pumipirma ang mga kongresista sa naturang impeachment complaint. Sunshine News Blast. Dapat seryoso ang treatment sa isang impeachment complaint. Ayon ito kay House Committee on Justice Vice Chairman Representative Jonathan Keith Flores sa panayam ng SMNI News. Tugon ito nang mamabata sa sinabi ng iba na isinampalang ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang hindi na ito masampahan ng reklamo sa loob ng isang taon. Ang iba gaya ni Senior Deputy Majority Leader at Caloocan City Representative Edgar Erice ay nagsabi na wala talagang intensyon ang impeachment complaint na mapatalsik si BBM. Sunshine News Blast. Ang taong pinafailan ng impeachment complaints ay the President, Vice President, Justices, and the Ombudsman, Commissioners ng COA. Hindi gawa-gawa lang or just to make sure na hindi siya pwedeng mafailan for the next year. Si House Committee on Justice na naghanda ng impeachment complaint ay nandorso ni Pusong abogado ni First Lady Liza na nag-file ng disbarment complaint laban kay Glenn Chong. Si Davao City 1st District Representative Sunshine News impeachment Blast. complaint laban kay PBBM posibleng matenga sa Committee on Justice ayon kay Attorney Panelo. Si Franco Baranda sa report. Assuming na totoo yung final kasi baka palat kayo lang yan. Kunyari lang para ipakita na merong mga nandyan sa Kongreso na matapat pa sa kanilang sinumpaang tungkulin. Assuming na totoo yan, ang pangamba natin, baka matulong lang yan sa Committee on Justice kasi kailangan susuriin pa yan sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice ay isa sa mga mahalagang komite ng Kongreso na may tungkuling humawak ng mga usaping may kaugnayan sa batas at hustisya. Ang naturang komite ay ang unang humahawak ng impeachment complaints laban sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Chief Justice, Ombudsman at members of the Constitutional Commission. Ang Kongreso, Kamara ng Representante, ay magbobotohan dyan. Ay kailangan ng 2/3 vote. Malaking bilang ang kailangan. At since ang nakademanda ay ang presidente ng bansa at ang majority ng partido dyan ay kaalyado niya, mukhang malabo unless na tamaan sila ng kidlat ng enlightenment. Pero malabo yun eh. Isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Lunes ng umaga, Enero 19. Ito ang kauna-unahang reklamo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ang impeachment complaint na naglalaman ng 6 na argumento na inihanda ng isang private citizen at abogadong si Andre De Jesus. Nakabatay umano ang mga paratang sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at graft and corruption. Formal na tinanggap ang verified complaint ng House Secretary General na si Cheloy Garafil. Si Nisay ay nagsisilbing Deputy Minority Leader at miyembro ng House Committee on Rules. Ayon sa kanya, wala dapat mas nakatataas sa batas kahit pa ang Pangulo ng bansa. Hopefully. Let's just hope tingnan sa katotohanan na ang kanilang kapangyarihan na ibinigay sa kanila ay pansamantala lamang at kailangan gawin ni sino ang invuelto rito. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News. ZAR. T26, si Almar Forzuelo pang-ekonomiya na siya sunod ito binida ng Armed Forces of the Yan, pinangunahan naman sa ng pamahalaan at iba pang kaugnay na pagpupulong. Ang AFP naman ang mamumuna para sa search, rescue at response task group. Katuwang ang Fire Protection, Philippine National Police at Philippine Coast Guard at
itaasa ang response capability. Binigyan din ni AFP Chief of Staff General Robbie Browner Jr. na ang kahandaan ng bansa para sa ASEAN 2026 ay dumidepende sa isang matibay na kooperasyon, pagkakaisa at full of the nation approach. Para sa Diyos sa Pilipinas, pumahal Almar Forzuelo, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast. Samantala, magandang magsampa na si Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro ng kaso laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sinabi ito ni Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Leviste sa panayam ng SMNI News. Hamon ito na abogado kung totoo talagang may nagawa ang kanyang kliyente na karapat-dapat sampahan ng kasong estafa. Sunshine News Blast. Ito po ang hamon namin kay Yusek Claire Castro, abogado naman siya. At sabi niya, magaling siya, no? Siya lang maghain. Bakit hindi siya maghain? Siya ay isang public official. Kung sa tingin niya may krimen, maghain siya ng demanda. Kami nga po sa Citizens Crime Watch, wala naman kami sa gobyerno, hindi naman kami sumasahod sa gobyerno. Nagde-demanda kami kapag tingin namin may krimen. O so hinahamon ko po si Auntie Claire. Auntie Claire, ikaw na magdemanda at magharap tayo sa hukuman. Kung talagang naniniwala ka dyan sa pinagsasabi mo na may large-scale estafa, di magdemanda ka. Katungkulan mo yan bilang public official. Ngayon, pag hindi ka makapagdemanda ng large-scale estafa, kamote ka. Si Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Leviste sa panayam ng SMNI News. Nauna nang sinabi ni Attorney Rowena Guanzo na gawa-gawa lang ni Yusek Castro ang mga sinasabi niya laban kay Leviste. Sa panayam din ng SMNI News, sinabi ni Guanzo na suntok sa buwan ang sinasabi ni Castro na large-scale estafa laban sa Batanggenyong kongresista dahil hindi naman bawal magbenta ng shares sa isang kumpanya, lalo na kung ito ay isang negosyo. Matatandaang naghain si Leviste ng libel case laban kay Yusek Castro nitong January 16, 2026. Nagugat ang libel case sa mga pahayag ni Castro tungkol sa SP New Energy Corp o SPNEC, ang solar energy company na itinatag ni Leviste at kalaunan ay kanyang ibinenta. Sinasabing paulit-ulit na inihayag ni Castro na ibinenta umano ni Leviste ang kumpanyang may prangkisa, isang aligasyong mariing pinabulaanan ng kongresista. Ipinaliwanag na ni Leviste na wala siyang ibinenta na prangkisa dahil wala siyang kumpanyang may prangkisa. Ang ibinenta niya ay kumpanya na walang prangkisa. Noong 2024, binili ng power distribution giant na Meralco ang controlling stake ni Leviste sa SPNEC na halagang humigit kumulang 34 bilyong peso. Sunshine News Blast. Kapag ngayon na balita, questionable ang sinasabing makakasuhan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay sa pagbenta niya ng kanyang solar energy company na SP New Energy Corporation o SPNEC. Sa panayam ng SMNI News, sa dating congressman na si Mike Defensor, mismong Meralco na ang nagsabi na wala silang biniling prangkisa mula kay Leviste. Si Leviste naman ay paulit-ulit ng sinabi na wala siyang ibinentang anumang prangkisa ng nabanggit na solar energy company. Ngayon, sinabi ni Defensor halatang kinasuhan lang si Leviste na magsalita ito hinggil sa tinatawag na Cabral Files. Ang naturang listahan ay naglalaman umano ng mga listahan ng proponents at budget insertion sa Department of Public Works and Highways. Kasama na rito ang mga pangalan ng mga senador, kongresista, executive officials, at iba pang individual. Sunshine News Blast. Sinabi ng Meralco, hindi naman nila binili yung prangkisa. Sinabi niya, hindi niya pinenta yung prangkisa. So ano yung kaso niya na sinasabi lang kaso niya? Pero ang malinaw dito, nung magsalita na tong si Congressman Leon Leviste, doon lang nila kinakasuhan. Doon lang nagkakaroon ng pagdiin. Alam mo, yan yung mahirap Kasi di ba kung papansinin mo yung bata, wala namang sinabing mali yung bata Ang sinabi lang ni Congressman Leon Leviste, meron akong Cabral Files. Meron dito mga unprogrammed funds. Meron ditong 8 billion na ginamit ng Office of the President. Meron ditong mga congressman na gumamit ng pondo. Ang dating congressman na si Mike Defensor sa panayam ng SMNI News. Sunshine News Blast. Nasa 14 lamang ang kumpirmadong ghost flood control projects mula sa mahigit 400 na unang naiulat. Ayon nito sa Department of Justice sa naging hearing ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa isyu nitong Lunes, January 19, 2026. Bago ang naturang pahayag, inakusahan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson
si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na nagbigay ng hindi tamang datos kaugnay ng 421 ghost projects. Samantala, si Bonoan ay dumalo rin sa naturang Senate hearing. Sunshine News Blast. Ilang mga kongresista posibleng kasama sa irerekomenda ng DOJ na kasuhan kaugnay ng flood control anomaly. Si Margaret Gonzalez sa report. Ang nagbabalik bansa na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nahaharap na sa platter complaint sa Department of Justice. Ayon sa kumpirmasyon ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, correspondent si Bonoan ni Senator Jinggoy Estrada sa reklamo para sa isang kaso ng manumalyang proyekto sa flood control na inhay ng National Bureau of Investigation. Magkakaroon ng preliminary investigation ng DOJ hinggil dito bago ang pagre-rekomenda sa ombudsman ng paghain ng kaso. Ang Sandigan Bayan naman nagpalabas na ng arrest order laban kay dating Senador Bong Revilla habang nagpapatuloy naman ang pagdinig laban sa mga reklamo kay Senator Joel Villanueva at sa mga dating pangmambatas. Si Revilla sumuko na sa mga otoridad. Sa tanong kung may pakakasuhan din ba ang DOJ na mga sinasabing dawit naman sa kongresista, ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, malalaman ito sa mga susunod na araw at hayaan daw na lumabas muna ang resolusyon ng departamento. Mainam-anin na maisampa muna sa Sandigan Bayan ang mga kaso bago sila maglabas ng mga pangalan. Meron nung lalabas, ayoko kong pangunahan kasi kung ano man ho ang resolution ng department, ito po yung dumadaan sa Office of the Ombudsman for approval because they're the only office which has the authority to file the cases before the Sandigan Bayan. So ito sa mga susunod na araw, malalaman po natin yan. Basta ayaw lang ho namin muna mag-preempt ng mga by mentioning names. Sa kasalukuyan, may mahigit kumulang 20 kasong hawak ang DOJ na may kaugnayan sa flood control anomaly. Sa 20, 7 ang tapos ng dinggin ng panel of prosecutors at may mga rekomendasyon na rin ng ahensya para sa kaso. There are cases which have been submitted for approval already to the Ombudsman because this is for filing sa Sandigan Bayan. And there are cases which will be out for resolution by early next week. And then we have the BIR cases which are still ongoing preliminary investigation. Just to say, kahit na po meron itong mga kaso na ito na patuloy na iniimbestigahan sa Department of Justice ngayon, meron pa rin pong mga kaso na patuloy naman na nangangalap ng ebidensya ang ating National Bureau of Investigation. Katulong po ang iba't ibang ahensya katulad ng AMLC. Samantala sa usapin naman ng ari-arian ng mga state witness ng gobyerno sa flood control scandal na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opolensya at Sally Santos, nilinaw ng DOJ na naka-freeze pa rin ang kanilang mga asset kahit pa hindi na sila respondent sa flood control anomaly sa Bulacan. Ayon kay Fadulion, hindi dahil admitted na sila sa Witness Protection Program ay hindi na sila maaring maharap sa iba pang reklamo. Naniniwala ang opisyal na maliban sa naibalik na pera ng mga witness para sa restitusyon, meron pa ring ibang ill-gotten wealth ang mga ito. The fact that these 4 have been admitted into the program already does not mean that the department is precluded from charging them if later on in the future we find that there are pieces of evidence that will link them to other transactions. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. The AR Sunshine Radio Report. Samantala, ex-Senator Revilla nasa Sandigan Bayan na matapos voluntaryong sumuko. Si Sheena Torno magbabalita. Kapartner, magandang umaga pa sa ato. Last chest na nga dumating si dating Senator Bong Revilla dito sa Sandigan Bayan ngayong araw. No, ito'y para sa gagawing booking procedure matapos voluntaryo siyang sumuko kagabi ng Lunes dahil sa nilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan 3rd Division dahil nga sa malversation cases. Kasama ni Revilla na dumating dito sa korte ay si DILG Secretary John Vic Rimulya, asawa nitong si Congresswoman Lani Mercado, mga anak niyang sina Representative Jolo Revilla, Representative Brian at si Cavite Vice Governor Ram Revilla. Kasama rin ni Senator Revilla ang ilan sa kanyang mga kapatid gaya ni Bacoor Mayor Strike Revilla. Sa ngayon, nasa loob ng courtroom ng Sandigan Bayan 3rd Division si Revilla para silang gagawing proseso kabilang na nga yung paghihintay natin or paghihintay sa commitment order. Noon na rin sinabi ni DILG Secretary Rimulya na hindi pa niya masasabi or hindi pa niya masabi sa ngayon kung saan dadalhin
ang dating senador. Kailangan pa kasing hintayin ang order mula sa korte kung saang pitan ikukulong itong si dating Senador Revilla. Binigyang diin naman ni Secretary Rimulya na walang special treatment na gagawin sa dating senador. 3 yung posibleng pagdadalhan kay Revilla. Kabilang na dito yung Quezon City Jail Male Dormitory, dito yon sa Payatas, kung saan nakakulong yung siyam na akusado din kaugnay ng flood control anomaly at sa Karingal at sa Bikutan. Matatandang isa si Villano sa mga akusado na nakakuha umano ng kickback kaugnay nitong 92.8 million ghost project sa Pandi, Bulacan. Sa mga oras ito mga partner, nagdito pa rin tayo sa Sandigan Bayan para hintayin nga kung ano yung magiging desisyon ng korte kung saan nga ilalagay or saan nga dadalhin itong dating senador. Ito muna yung latest update mga kapartners para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. National News, nananatiling sarado ang mga beach sa hilagang bahagi ng Sydney, Australia hanggang nitong Martes, January 20, 2026. Ito ay matapos nangyaring insidente kung saan kinagat ng pating ang isang 20 years old na lalaki Lunes ng gabi, January 19. Ayon sa mga otoridad, ang malalakas na pagulan ay nagdulot ng malabong tubig dagat na nakakaakit para sa mga pating. Batay naman sa mga datos, sumigit kumulang 20 ang naitatalang insidente ng mga pag-atake ng pating bawat taon sa Australia. Sports News Blast. Nakatakdang magturo ng 2 physical education weightlifting sections sa University of the Philippines College of Human Kinetics ang weightlifter at Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Magsisimula ito sa ikalawang semester na academic year 2025 to 2026. Itong Lunes, January 19, 2026, dumalo si Heidelin sa 4 na araw na teaching effectiveness course sa UP Diliman bilang paghahanda sa kanyang pagtuturo. Ipinahayag naman ni Heidelin na magkahalong kabado at excited siya sa nalalapit niyang pagtuturo. Showbiz News Blast. Sasabak na sa acting si Catriona Gray sa pamamagitan ng upcoming film na The Loved One. Ang naturang pelikula ay magsisilbi namang reunion film na Jericho Rosales at Ann Curtis. Sa trailer na ilalabas noong Lunes, January 19, 2026, ipinakita ang karakter ni Catriona na tila second lead na maaaring makaapekto sa love story ni na Jericho at Ann Curtis. Ang The Loved One ang magiging official acting debut ni Catriona. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Luke 12:32, "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Sunshine News Blast. At bago tayo magtapos,